ang programang aaksyon agad. Magbibigay proteksyon. Oportunidad sa bawat mamayanang Pilipino. Ang Apo in Action. Hosted by Kate Rituasan. Magandang umaga mga kababayan. Parito na naman tayo sa Apo TV. At kakapanayimin natin ang isang leader manggagawa o isang leader ng Maralitang Tagalunsod. Siya po ay Batikan. At papakilala ko po sa inyo ay isang leader ng mga Maralitang Tagalunsod. Siya po ay si Vicente Poseran. Kabik, magandang umaga sa iyo. Salamat po dahil naimbitahan ako niyo rito sa programa ng Apo TV. Now, gusto natin linawin ano ba yung community na kung saan ay ito yung pinakamahirap na trabaho. Tanong ko lang, Kabik, maputol kita sandali. Kamusta ba ang kalagayan ng ating Maralitang Tagalunsod? Kung yan ang tanong mo, Katere, baka abutin tayo na isang araw hindi matatapos ang issue ng ang tawag namin dito ay ISF, Informal Family Sector. Pero kailangan bigyan mo lang kami ng konting problema na pwede nating pag-usapan ngayon. Okay. Una siguro, ang problema natin dito, Katere, ay yung kahirapan, yung food security ng Maralitang Tagalunsod. Ngayon, pinakamalaking issue dito yung kawalan ng kanilang tirahan. Okay. Ano yon? Sana ito yung pagkakataon na wag mawala yung momentum ng programa ng gobyerno na kung saan ay ito yung matagal ng issue ng Maralitang Tagalunsod. Nang sinisigaw namin dito panahon pa ng ilang dekada, ng kasagutan yung programa ng Maralitang Tagalunsod. Kung natatanda ba rin 1986, ilan ang nagbuwis ng buhay sa Mindiola na isinisigaw namin dito, katarungan or pabahay, hindi bala. Ang ibinigay sa amin ng gobyerno noong malang dekada, bala ang binigay na 18 yung patay at parintere. So ngayon, gusto namin, nandito ngayon ang ating Pangulo na mayroong programa para sa Maralitang Tagalunsod, ay gusto namin may sa katuparan to sa pamamagitan ng APO na siyang daluyan ng mga programa at mga kahilingan ng Maralitang Tagalunsod. Okay, mukhang okay yun pero parang kang galit na galit Ano bang kinagagalit mo sa gobyerno? Baka magrarally kayo? Kabik, totoo ba yun? Hindi naman. Ako galit ako, nabanggit mo, galit ako doon sa mga land grabber. Bakit? Unang-una, ilang dekada na. Walang nakukulong ng mga land grabber na kawawang-kawawa talaga itong mga urban-poor na to. Tama ka, Kabik. Yung nga ang problema ng ating bayan Bakit ang mahihirap na nasa kalunsuran ay lalo pang naghihirap? Marami ng pangulo ng ating bayan ang naluklok pero ganyan pa rin ang kalagayan ng mahihirap. Dahil nga sa nakikita natin dito, Parintero, ay walang malinaw na kakampi ang mahihirap. Kung natatandaan mo, galing din ako sa labor leader. Galing din ako sa trade union. Pero bihira ang Maralitang Tagalunsod na magkaroon ng organizer. Dahil unang-una, ay talagang ito libre ito, walang sweldo. Alam mo naman yan, walang sweldo to. Pero bakit? Sa pamamagitan ko, ang inahawakan ko ngayon ay 17 na cities ng NCR na yan puro problema ang land grabber. Na hindi na iiwasan na walang halos kami nakikita namin na wala kaming kakampi. Diba? Parang wala kaming kakampi dito sa usapin ng isyong to. Now, kaya nga sinabi ko kanina, sana samantalain natin yung momentum na si Pangulong Marcos nandito upang may parating natin yung inahing mga karaingan ng mga urban poor. Okay yan, Kabik. Pero ang problema natin kasi, meron tayong National Anti-Poverty Council na hanggang sa ngayon ay wala pang nauupong sekretaryo. At yan tingin ko, problema nga. At tingin ko, Kabik, kailangan punuan na yan ni BBM para meron ng maniobra, pagpakilos sa ahensya ng National Anti-Poverty Council.
Okay ka ba ron, Kabik? Totoo yan, paring Terry. Kasi hanggang ngayon, ay marami pang problema sa amin yung ba hindi nakakasweldo. Dahil wala nga kami sekretary. Walang pipirma doon sa mga achievement namin o sa paano gagawin namin dito. Kundi nagtitiis kami rito sa sinasabi mo ayun ng gobyerno na National Anti-Poverty Commission na kung saan dapat magkaroon ng appointment na leader o secretary sa National Anti-Poverty Commission na kung saan napakaganda ng programa sana ng National Anti-Poverty Commission. Kaya nga ako, bilang galing ako doon sa sinasabi mo ayun siyang yon, ay dadaling ko to sa APO. Sige. Dapat madala natin to dahil unang-una, ang advocacy nito ay pagsilbihan ang mga mahirap. Sige, Kabik, tingin ko pag-usapan natin yan at siguro marami tayong magagawa kung tayo mag-uusap. Hindi tayo magrarally kasi nga ang problema ng mga mamamayang mahirap ay nagagamit ng ibang organisasyon para magrally laban sa gobyerno. Ang tingin ko, Kabik, ay maghain tayo ng isang mungkahi sa ating Pangulo. Una siguro yung lagyan ng tao o ng sekretaryo ang National Anti-Poverty Council para mag-usap, para pag-usapan uli ang problema ng mahirap. At yung mga katulad natin na mga NGO na dapat ding tumulong. Pero nga, siyempre, ang kailangan din natin ay tulong ng gobyerno para tayo makatulong sa mahihirap. Sabi. Tama ka dyan, pare. Kasi unang-una, kung makikita na, nabalitaan mo, ay nagkaroon ng pagpupulong yung 17 NCR na mga leader ko na may plano na kami, na gumawa kami ng sulat. Para ipadala mismo sa ating Pangulo na nandun nakasaad yung mga problema na dapat mabigyan ng tamang disenteng pamumuhay, tamang pabahay. So ipaparating namin ho yan kay Presidente Marcos, kay BBM upang mabasa niya yung ilan sa mga meron dati mga proclamation to parentere, yung mga tinitira nila. Pero ang tanong doon, ilang dekada ay nawawala. So ulitin ko, sana ito yung momentum na to. Sana ito na yon mawakasan yung kahirapan ng mga marilitang Tagalusod. Sa pamamagitan ng APO, kami ay naniniwala na yung APO ay makakatulong sa problema ng maralsa. Kumbaga, laluyan yung APO ng mga problema upang may parating natin doon sa ibang mga ahinsya na pwedeng tumulong sa problema namin. Pero, Kabik, ang maralitang Tagalusod ay palaging sinusuyo ng politiko, ng senador, ng mayor, congressman, palagi silang sinusuyo tuwing darating ang eleksyon. Nangangako, ibang mga pangako ng mga politikong ito ay nakararating sa ordinaryong maralitang Tagalusod? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung ilang mga politiko ay ginagamit yung maralitang Tagalunsod. Kasi ito yung pinakamahirap na mamamayan na kumbaga bigyan natin isang boting ay isang latang sardinas, isang kilong bigas ay tinatanggap nila, binibinta na nila yung kanilang karapatan. Ito yung pinakamalaking problema natin dito sa ating lipunan ngayon na sana mabago na sa pamamagitan ng APO. Ako naniniwala na malaking bagay, malaking tulong ng APO pagdating sa politika. Sapagkat ang APO ay hindi ito yung simpleng organization. Ang advocacy nito ay makatulong sa usapin pa ng mga pamumuhay o kaya yung mga mahihirap sa komunidad. Tama ka dyan, Kabik, pero kailangan natin ng palakasin ang mamamayan at armasan natin sila ng kaalaman, kagalingan para makatulong sa kanila. Dahil kasi nga ang maraming politiko kada eleksyon, lalapit, makangako, pagkatapos mangako, nawawala. Pero dapat maging aral na yan sa ating mamamayan. Dapat maging aral na yan sa ating maralitang Tagalusod. Ang pagbabago, ang pangako ay hindi dapat pag nangako ay iboboto ka agad. Kailangan na sabi nga natin binoto mo si ganito. Tapos aasa ka ng tulong. Diba? Parang mali Kaya ano tingin mo diyan? Normal siguro yan, Paring Terry. Normal siguro yan dahil sa kahirapan nila. Nakakala nila kapag tumulong kayo sa isang politiko, ay nandun ka agad yung magagawang tulong na hindi nila nakikita ng politiko
ay hindi marumi. Pero ang marumi dito, yung mga bumuboto dahil binibinta nila yung karapatan nila. Okay. Kaya maiba tayo ng topic, ano? Halimbawa, sa payatas, ang tagal ng problema yan, may natutugunan ba yan? O naayos ba yan? Nabibigyan ba sila ng tamang solusyon sa kanilang problema ng mga tao sa gobyerno, Kabik? Isa sa mga problema yan, nung bago dumating ang eleksyon, meron isang tumatakbong congressman na nangako pero hindi natupad. Dapat Isa yan sa problema ng mga politiko na pagdating ng eleksyon ay nangangako pero pagkatapos ang eleksyon, nakakalimutan na. Ang payatas sa tanong mo, 30 years yan, pinaglalaban namin. Pero hanggang ngayon, walang malinaw. Hindi ko alam kung pakikialaman ng isang mayor yan ng Quezon City na ibigay na talaga sa mamamayan yung nagpakatira doon. pag binigay naman sa mamamayan yan, wala nang problema, wala nang kakampanyahin ng mga politiko. Kasi nga, yun ang ginagamit na pamaraan ng politiko na kaya kailangan silang bumoto dahil kasi sabi ng politiko, pag ako binoto nyo, nasa inyo na yung lupa. Tama yon. Pero ang laban dito, Parin Terry, hindi natatapos. Sige, sabihin natin, binigyan ng lupa. Binigyan ng bahay, pero ang problema dito, yung pang-ekonomiya. Tama ka. Diba? May bahay ka nga, pero wala ka naman makakain. So, ibig sabihin, dual yan. Meron kang bahay, meron kang hanap buhay. Ano yung programa ng APO, di ba? Ang programa ng APO ay livelihood, kooperatiba, o lahat na dapat pangkabuhayan na ibinibigay ng APO. Kaya ako naniniwala na ang APO magtatanggol pa ito sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at maghanap pa tayo ng mga leader na katulad natin nagsasakripisyo na walang kapalit kung ano man. Okay yan. Okay yan, Kabik. At natutuwa ako nakapareham kita ngayon at nalaman ko ang ilang problema ng Moralitang Tagalunsod. At sana ang panawagan natin, yung panawagan mo, yung sinabi mo ay ipapanawagan natin sa ating Pangulo na sana wakasan na yung problema ng Moralitang Tagalunsod, Kabik. Kaya nga, ito, sana makita to nung aking mga miyembro, yung 17 cities na ina-organize ko. Kami nananawagan dito ko ngayon sa opisina ng TV APO upang iparating sa inyo yung ating mga plano na hindi ko nakakalimutan yan. Ang kulang lang natin dito, sabi nga nung katatanda, hindi tayo makalipad dahil wala tayong pakpak. Ibig sabihin, ang APO ay wala pa talagang pinansya para doon sa mga pangangailangan natin. Kaya tutugunan ko yung sinasabi nyo, magpaparami tayo hanggat sa mapagtagumpayan natin tong laban ng APO sapagkat hindi naman ito pansarili kundi sa atin lahat to. Okay. Marami tayo mga abogado na kakampi natin dito ay nagsasakripisyo sila bilang legal counsel natin na kahit walang sweldo, sumasama sa atin yan. Okay, At Kabik. yung mga ilang abogado pa ay nag-recruit din para magkaroon ng katuparan yung ating mga pabayan kung ano pa man yan. Okay, Kabik. At mukhang kakapusin tayo ng kaya maraming salamat, Kabik. At sana yung pangarap ng Moralitang Tagalunsod, pangarap ng APO ay makarating sa ating Pangulo at matugunan to. Salamat sa iyo, Kabik. Okay, salamat. To be updated in our latest videos, please hit the notification bell or subscribe to our YouTube channel.